Ito na. Okay. Ito po yung ating aabangan. Meron pong bagong pasabog na balita at ebidensya. Si Engineer Hernandez. Yan po yung Assistant Engineer ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan. Na ang sabi ng iba, at parang malapit na rin ako maniwala, mas kapanipaniwala siya kaysa ibang mga engineer at kontraktor na nagsalita na sa controversial na flood control scam dito sa ating bansa. So ito po ay matapos payagan ng Senado na makalabas pansamantala last week para mangalap ng mga dokumento at ebidensya pa na kanyang ihaharap, kung di ako nagkakamali, mamaya sa public hearing ng Blue Ribbon Committee under Senator Ping Lacson. Ako sa akin pong tingin, mas kapanipaniwala ito dahil voluntary na siyang humarap sa pagsasabi ng totoo sa ICI, Independent Commission for Infrastructure Project, at nagsurrender na ng mga sakyan. Willing daw isurrender ang lahat ng kanyang kayamanan, maliban lang doon daw sa pamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero yung lahat ng kinita niya, dahil umamin siya dito sa graft in corruption, flood control scam, willing daw siyang umarap. Maganda po yung pangitain kasi magsasakripisyo na siya. At yung kanyang paglalabas ng another evidence at pagbabanggit kung sino-sino ang mga nakinabang yan po sa maling gawain ng graft in corruption ay kanyang gustong ilabas ng lahat. Mas marami siyang sinabi sa ICI kaysa sa mga public hearing sa Kongreso at Senado. Pero dito sa muling pagbabalik ng public hearing ng Blue Ribbon, dadagdagan pa niya ang ibang impormasyon. Kaya magsuot na kayo ng helmet mga senador at politiko dahil papangalanan na po kayo ni Engineer Hernandez. Ayan, abangan. Samantala, ito talaga nakakagalit. Overpriced, substandard, ghost project, double budget. Double price, double budget. Bago po yun . Pag sinabing double price, double budget, tapos ng project, nilagyan pa ng pondo, tapos mas mataas pa kaysa dating budget. Yun ang double budget sa double price. Yung overprice, iba pa yun. Malimbawa sa isang flood control kasya ng 100 million pesos. Ginawa nila 200 million, overprice yun. Yung substandard, ayun, yari talaga tayo dyan. Matindi rin. Yung halimbawa 1 billion ang nakalaang pondo, tinipid kasi kinurap nila ang pera, kaya substandard. Ang pinakamatindi yung ghost project. Binigay yung pera, tinanggap yung pera, pinagparti-partihan, tapos walang project. Kaya ulitin ko, overpriced, substandard, ghost project, double budget, double price sa mga project. Ganyang kagarapal ang ginawa nila sa ating mga Pilipino. Kaya hindi natin masisi na yung pinakitang rally sa Luneta, dyan po sa EDSA Shrine at saka Power Monument kung saan ako'y nandudun din po. Kaya testigo ako dyan, kita ko talaga. Mga professional na mga tao, halo-halo, nagkaisa. May nagbibigay ng tubig, may nagbibigay ng pagkain, at kung ano pa. Yung inikot ko yung kapaligiran ng EDSA hanggang doon sa may White Plains, Corinthian Hills, hanggang doon sa Green Meadows, Valle Verde, punong-puno ng mga sasakyan, private car. Nagsakripisyo, nagparking sa malayo, naglakad ng 1 kilometro para makarating sa Power Monument. Ganon po yun. At yung mula doon sa may EDSA Shrine, kung saan doon din ako nagsimula, kasabay ako ng marcha patungo ng Power Monument. Talagang napakaraming tao. Dahil dyan, kaya ko binabanggit po ito kasi ito na yung lumalabas sa initial investigation ng ICI. Bago kasing issue itong overprice at saka yung double budget . Yung substandard at saka ghost project lumabas na yan, pero yung overprice at saka double budget,
tapos na nilagyan ulit ng pondo para kurakotin nila, talagang karumaldumal na gawain. Matindi po talaga sila. Kaya nga, huwag kayong magagalit. Lagi kong pinapanawagan, bilis-bilisan. Sana mag-umpisa na manghuli. Pwede na ho kasi mayroong power ang presidente dyan. Ayaw lang gamitin ng Pangulo yung kanyang kapangyarihan Pag taong bayan ang complainant, peoples of the Philippines, people's money. Kailangan ng gobyerno mabilis ang galaw para hindi matransfer, para hindi maitakas, para hindi mapunta sa mga dami corporation at dami ng mga pangalan para pagtaguan tayo ng kanilang mga ninakaw. Pwede pong magpalabas ang Pangulo ng isang executive order na ang ebidensya ay itong hawak na nila ngayon para hulihin, ipaaresto, ipahol ang lahat ng sangkot dito, taga-gobyerno, pribadong sektor at mga politiko. Kasi ang mga politiko ngayon, nagtatakasan na Marami na pong umalis. Matatagal yan bago bumalik. Mga aring naglilipat na ng kailang mga pera from piso to dollar patungo sa mga bank account nila sa abroad. Ganyan ang ginagawa nila. Huwag na natin hintayin matapos yung investigasyon ng ICI. Matagal pa yan. Dahil ang pinag-uusapan yan, hindi lang flood control. Ang pinag-uusapan yan, lahat ng infrastructure project kasama. Mula 2016 hanggang 2025. Ganun pong kahaba yan. Kaya hindi magagawa yan ng ilang linggo o buwan lang. Baka tapos na yung Pasko, baka bago magbagong taon, wala pang resulta yan. Mahaba po. Although araw-araw ang kanilang investigasyon. Ang kailangan, idea ko lang ito, kayong mga Marcos loyalists, Marcos supporters, huwag kayong masyadong pikon. Kayong magalit sa akin. Yung aking mga sinasabi ay base sa aking pag-aaral at aking pagsusuri. Hindi ko pinangungunahan. Ang sinasabi ko lang, pwedeng gawin ng Pangulo ang lahat under presidential system of government. Under 1987 Constitution. Pwedeng magpalabas ng anumang direktiba ang Pangulo para i-hold ang mga taong ito, para hulihin ang mga taong ito. Kasi yung under investigation sila, yun na yung basihan para i-hold yung mga yan. Huwag na natin pansinin yung karapatan ng mga yan. Meron silang karapatan, pero dito sa nangyayaring ito, yung karapatan ng mamamayang Pilipino ang dapat gawin ng ating Pangulo. Ipaglaban ng Pangulo. Di bali na yung karapatan ng kurap. Di bali na yung karapatan ng mga gahaman sa pera ng bayan. Yung karapatan ng may-ari ang mahalagang panindigan ng Pangulo at ipakita niya sa taong bayan. Bilis-bilisan po ninyo. Marami nang tumatakas. Marami nang ginagawa sila para pagtakpan ng kanilang kalukuhang ginawa. Both government official at private sector at yung mga politician. Politician noon, congressman noon, at ngayon, at kung senador noon at senador ngayon, sabit yung mga yan. Hindi ko namang nilalahat. Marami talaga sa kanila sabit yan. Pakabilis lang po. Yung rally at nagkagulo, although bawal yung ginawa, nagkaroon ng kaguluhan doon sa Menjola at saka Recto, pero wala tayong magawa. Galit na ho yung mga tao Although labag sa batas yun, huwag natin gawin. Mapayapang rally katulad sa Luneta at saka sa EDSA, yan ang kailangan. Kahit yan every other day, kahit weekly gawin yan, okay yan. Sasama ako dyan. Kaya kahapon, kasama rin tayo sa mga nabasa. Kasi umulan ng bigla doon sa EDSA, okay lang. Ang sarap ng feeling pag naglalakad dyan. Yung mula doon sa EDSA Shrine patungo doon Power Monument na hindi naman gaano kalayuan, na punong-puno ng tao. Ang iba ho ang feeling. May pag-asa kapag sumama tayo sa rally. At ako'y laging sasama dyan. Basta nakita kong matino ang topic, matinong grupo ang magrarally, sasamahan ko yan. Pero yung nanggugulo at iba pa, sandali, ibang usapan yan. Kasi ang anumang labag sa batas, yan po ay pananagutan. Kaya ingat po kayo, ingat tayo.